medication that you are going to administer, check the dose, and then approach your patient. Pag-approach ng patient, you have to check if it's the right patient. Paano namin ma-identify kung yun yung right patient mo? Name. Birthday. You have to ask Name and name and the date of birth of the patient. Okay, and then of course, after identifying the patient, introduce yourself to the patient. Okay, so ma'am, I'm Ma'am Liza. I will be your caregiver for today. How are you? And then doon ka na din mag-ask na name ng patient or identify the patient. Okay, so after that, after mo magpakilala sa patient, you have to explain ano yung procedure na gagawin mo. I'm going to administer your medication. Okay, so start po, I will administer an oral medication. Ano ba yung mga medication sa oral? O let's say kung yung patient mo ay may hypertension, you have to get the medicine. Pasok mo, sir. Or you have to get the medicine and then check the medicine. Ma'am, I have a amlodipine at 10 mg for hypertension po. So you have to check, dapat tama doon yung ipapaliwanag mo sa kanya ano yung gamot na ibibigay. Kung tama bang amlodipine na 10 mg yan. Okay, so I want a patient. Wala. Kasi wala exception. Ano lang? May sulat sa liver. Preparing or the medication, okay? Kailangan prepare na yung mga medication natin para isang salaman na lang. Okay, so first I am going to administer a oral route or the oral medicine. Okay? So you have to check first muna yung medication na ilalagay. Ayan ako na lang ganyan. It depends on the condition of the patient and it depends on the doctor's order. Okay, so let's say that the patient has a hypertension. Paano naman yung pa-stroke na yan? Mga nasa 160 over 100. Grabe, severe. So you have to check muna the medication. Ma'am, I have a medication po dito for your hypertension. So this is amlodipine po, 10 mg. Okay. So ibibigay ko po sa inyo, ma'am. So you have to swallow this one, ma'am. Hypertension, kayo na po ba yung iinom or? Yes na yes! Inawin ka na to. Ikaw mag-inom eh? Hindi naman to ako eh. And of course, syempre dahil kailangan ng pampatok, or kailangan ng water. Okay, so let's say ito na yung water mo. Okay, sige, after that, ask the patient kung na-swallow na po yung gamot. Nalulok na po yung medicine. Ay, check. Open your mouth. Open your mouth! Yan na. 15 minutes, baka mamaya merong side effect. Okay? Ay, nang isa. Ayun. Bakit yung ulo? I-educate natin yung patient if, syempre, yung gamot talaga is merong mga side effects. Ano mga side effects natin? Pwedeng magkaroon ng drowsiness, pwedeng magkaroon ng allergy, ano pa ba? Pwedeng magkaroon ng dizziness. Okay? So after that, okay na po ba kayo? Okay naman, ma'am. Okay naman. Sa tabakong do. Okay, so next is, we are going to administer a optic medication. When we say optic medication, that is intended for eyes. Okay? So ma'am, I have a medication for your sore eyes. Okay, for your eye infection. As per doctor's order po, we are going to administer 2 drops of the medicine or the medication. Magda-drops tayo. Okay, so after that, approach the patient. Ma'am, okay lang po ma'am, ano ko lang po yung head nyo, ititap ko lang po ng pa-backwards. Okay. And then after that,
Ano daw? Balian mo. Ayan mo, okay, ma'am, I will go to tilt your head backward. And then because the patient, kailangan nakatingala siya. Alam mo kung bakit? Siyempre, para pag pinasok mo yung gamot, Hindi siya mawala. ma-absorb sa mata. Okay, so, for doing that, I will going to, okay, I will going to pull down the conjunctiva sac. Ibig sabihin, yung conjunctiva, ito yon. Ay, bag. Hindi. O yan. Hindi ay bag. Bababa mo to. Conjunctiva. Yung conjunctiva, ito yon. Okay, so pull down the conjunctiva sac and then get the medicine, of course. Pamatay mo. Ay, hindi ko muna bubuksan. The doctor's order, kahit daw na ito, expired na, pwede pa daw. The conjunctiva sac. Di ba ka na pagtapos? Ask the patient to look up. Okay, dapat sa taas titingin. Kasi when you are administer the drops, dapat doon sa may sa may puti ng mata, hindi doon sa itim, ha? Okay? So you have to pull down the conjunctiva sac and then drop the medication 2 times. Okay? Depende. Pag sinabing 2 times lang or 3 times. So depende sa doctor's order ito. Okay? At pag nag-administer ka nito, dapat half inch or to 1 inch dapat ang layo nito doon sa mata ng patient. Hindi masyado malapit. Oo, kasi masusundot mo yung mata ng patient or pwede rin na pumasok din yung infection o pwede makontaminate ng bacteria yung drops. Gets? Okay, ma'am, I will going to administer 2 drops po. 1, 2. And then, kung parehong affected yung mata, you can do the other side. Okay. Ma'am, I will going to administer 1, 2. And then after that, close. Hindi ko na close. Okay? Let the patient at this position. Okay? And then, dito sa kanyang lacrimal, sige, tanong ko na. Doon sa kanyang lacrimal duct. Yung lacrimal duct natin, yung pinadaanan ng luha. Okay? Ipipress natin ng ganito. Okay? After administer, ipipress po natin siya ng ganyan. Okay? Para hindi lumabas o hindi tumulo yung gamot doon papunta sa may nose. Or pwede kasi, syempre pag tumulo, malalasahan mo yung gamot. Or kahit hindi rin, because of the... Malalasahan din naman ma'am kahit Yes, hindi. oo. Kahit hindi. Alam mo kung bakit? Kasi ang dito, meron niyang duct, sabi nga natin, daan Lusutan sa ilong, papunta sa bunga, malalasahan mo pa rin yung gamot. Okay? So you have to press dito. Hindi mo naman siya masyado just press it. Okay? Just let the patient remain at this position and then mga at least 1 to 2 minutes or at least 1 minute kasi nga yung para ma-absorb lang yung medication dun sa mata. Okay? Paano naman kung may tumulo? Of course, get a tissue paper and then wipe it na lang kung meron. Okay? So after that, ma'am, okay lang po ba kayo? Sobrang nangalay na po ba? Kasi sa oras po kayo ng Okay. So after administer the otic medication, let's go to the otic medication. Ma'am, as per your doctor's order, meron po kayong ear infection. Meron po kayong otitis media. In other words, Lugog. okay, ganyan. Yup! Sabay ganyan. Ma'am, tumutulo na. Ay, pakipahid na lang. You are going to donate blood because there is a secretion. Okay? So dito pa lang sa mata may secretion na because there is an infection. So pwede pupunta sa kamay mo, kung bare yung binamot ng kamay, mapupunta sa'yo. Okay, baka after mo nag-administer, humawa ka dun sa ganun mo rin, ikaw din nagkaroon ka rin ng infection. Ate Christine, thank you. Okay, next is your otic medication. The IMAC, as the first doctor's order, you have a otitis media. So I will going to administer a otic medication. So I have here a, hindi ko alam to, Hysopa. Antibiotic for your ears po. Okay? So because your patient is adult, okay?
So, kanina, dahil sa eyes, tinelt natin backward. Pag sa ears naman, you have to tilt the head of the patient side naman. Okay? So, because our patient is adult, Nahilo ko sa kamay niyo. Pinagkatong-katong. Para ako lang. head of the patient sideward. And then because your patient is adult, you have to pull the ear backward. Backward muna and then upward. Pag bata yung pasyente mo, pull the air backward and then pull it downward. Pag bata, Pag bata, downward. Pag matanda, upward. Upward. Kasi this is to open the ear. Oo, Bungol yung, siya. yung ear tube niya, Yung ear yung tube. station tube. Yung butas. Yung butas ng tenga. Ano ka bang O yan. So because this is matanda or Sa taas. adult lang. Hindi, okay lang mo. Tanggap ko na. And then upward and then administer Siguro yung mababantayan medication. yan. Okay, kung 2 to 3 drops, Masaya. 3 drops yung doctor's orders o you have to administer. Remember going to administer 2 drops of medication, 1, 2. Ayun, let the patient stay at this position ulit at least 1 minute para ma-absorb lang sa loob yung medication. Okay, so after that, do the same sa kabila kung pareho ito infected. Okay? Grabe ka. Dalawagin. Hila, pataas. Low ang lalim niya. Okay, so after that, assess the patient. Okay na po ba kayo? May nararamdaman ba? Okay lang naman, ma'am. Nahihilo na. May nararamdaman ba kayo yung parang may ano? Parang may Yan, tumutunog naman. Tumutunog sa tenga. So after that, kung wala namang nararamdaman na sa patient, document na lahat ng ginawa. Okay? So let's continue to that topical. Ba, dami mo palang sakit, ma'am? Oo, let's say that your patient has a ringworm. Ano yung Buni. Buni in Tagalog. Ayun pala yun. Yeah, buni. Okay, so sabi mo ka, you have to don your gloves kasi kung Nakakaway yun eh. ano, skin disease kasi yun. So it is contagious. Okay? So before applying a medication, of course, you have to clean muna the affected area. You have to wash a soap kung depende sa soap kasi may mga soap na intended for skin disease. Okay? So at least then pwedeng warm water din yung i-release mo. Okay? So after cleaning the affected area, of course, get the medication. So depende sa medication, let's say ano ito, calamine solution, Alcaladril. Aladril. Okay? So you have to get an ample amount of ano lang, medication, kunti lang. Kasi kung sobrang dami, yung ano lang, ang result same lang din. Okay? So dapat enough lang na ma-cover yung bony. yung affected area. Oo, talaga yung let's say, ayaw mo talaga maghawa kahit naka-gloves ka na. O pwede naman ganun mo, pwede, you are going to use a cotton tip applicator. Kiskisan na. O, asa yung cotton tip? Tangan na lang po. Wala. Wala yung cotton tip. Okay, so ano yun man yung cotton tip? Basta yun na yun. Okay, so ayaw mo ng ng ito, kahit may gloves ka, you can use a cotton tip applicator. Okay, o let's say ito, and then, enough lang, and then, pahid lang sa affected area. Okay? So, hindi mo naman kailangan maraming-marami. Same lang yun. Oo, kasi same lang naman yung effect. So, nagsayang ka pa ng gamot. Okay, so after that, kung tapos na yun, pwede mo namang i-remove yung, i-doffing yung gloves and then perform hand washing. Pero since hindi tayo tapos, meron pa tayong parenteral. Okay, so after administer the oral, optic, and topical, let's go to your parenteral. Okay, sige ma. Let's go to your parenteral now. Yan. Okay. So here dito, let's have to prepare first our medication for today. Yung hindi ko. So we have a medication. Ayun na yan. Ayun na ba yan?
And we have your ampule. And of course, syempre, Anong natin? you have to check the expiration. Lahat ng gamot na in-administer natin, you have to check for the expiration. And of course, kahit ito, may expiration date din ito. So you have to check Meron ito. pala. Hindi ko rin mabasa. Mayroon na kasi 3cc 3cc. and the 1cc of syringe. Okay? So this one, we are going to use the 3cc for the IM, for the intramuscular, and for the sub-Q and the intradermal, we are going to use a 1cc. 3cc. 3cc ito, 1cc ito, ito 3cc. Tubig injection now? Oo. Eh, pero dalawa lang gagawin. Pero sa akin sa demo, tatlo. Ayun. Yun, malalado. Hindi. Hindi, okay lang. Ginawa ko lang extra. Baka na mali. Baka magkamali. Of course, we are going to use a free needle. Bakit free needle? Kasi syempre, hindi natin pwedeng gamitin yung naka-attach na dito para pangkuha ng medicine. Okay? So, kailangan natin talaga ito dahil because ipapasok natin ito sa loob ng katawan ng tao, dapat ito ay sterile. Okay? So, ito, gagamitin natin ito pangkuha ng gamot. Okay? Nagigets ba? May extra siyang May ano para extra pagkuha needle, ng pangkuha gamot. ng gamot. Ito. Okay, so we are going to prepare first muna the medication. Okay, so dapat sterile dito. So dito, because this is a vial, so ang vial kasi natin, it has a negative pressure sa loob. Okay? So ito kasi yung ating ampule, pag kumuha dito, wala na itong negative pressure. Kasi pag binuksan mo ito, may air na yan na pinasok. Ito kasi wala. Okay? So yung pinagkaiba nito, pag dito tayo kukuha ng gamot, we have to aspirate an air. Ibig sabihin, kukuha muna tayo ng hangin. Okay? Bago tayo kukuha ng gamot dito sa vial. Okay? So first is, I will going to prepare muna the 3cc. 3cc ito para sa IM, sa intramuscular. Yes. IM. So first, kailangan Hindi siya daw ito pag tinusok eh. IM 3cc. 90 degree. 90 degree. Di ganun po, diretso. Okay, so I'm going to remove the needle. Okay? Kung maalala ninyo, what is the part of our syringe? We have ito barrel. Barrel, the plunger. Ito yung plunger, the barrel, the hub, the shaft of the needle, and then the bevel. Yan yung pinaka-opening ng, pinaka-dulo ng, o pinaka-point ng ating needle. Okay? So dito, I am going to remove muna yung needle niya. So dapat kahit pa paano, nasa loob pa rin siya ng plastic. Kasi sabi nga natin, dapat sterile ito. Okay, so to remove, just hold the needle, itong needle na to, hold mo siya, and then turn the body of the syringe pakaliwa para matanggal. And then get the free needle, and then place it dito din sa isa, and then secure the needle. Okay? Ikot lang siya. And then remove the cup. Ayan. I-remove natin yung cup. Okay. So, kukuha tayo ng medication dito sa vial. Sabi ko nga, because this is a negative pressure, so dapat kukuha muna tayo ng air dito sa ating needle. Okay? So, let's say, kung ilan yung gamot na kailangan mo, 3cc. Ang dami yun.
Hindi, 3cc rin yun. 3cc, ang dami nun, ma'am. Naku, inject na sa'yo. Okay lang. Okay lang daw. Hindi naman. Okay, so let's say, ang kailangan ko lang is 0.5 na medication. So, dapat you have to aspirate or you have to get an air of 0.5 lang. 0.5. Kung nasaan na yung itim, doon yung boundary. Doon mo siya ilalagay sa 0.5. Okay? Kumuha ka na ng hangin, 0.5. Okay? After that, disinfect muna natin yung Braso. congealer. Hindi mo na. Karayo muna. Yung Bote. top ng Oh, bote. walang tumama. Kasi baka maalikabok. Kasi syempre marami na naghawak nito. Ewan pa yung cotton. Tuloy. So after that, pag kumuha guys, hayaan mo siyang ganyan. And then itusok mo lang siyang ganito. Pag nakita mo na siya nakatusok, lift, Ka rin. gaganon mo lang siya. And then, Push. push mo. Ipupush mo siya na, ipupush mo muna. Then, i-release muna natin yung hangin sa loob. Okay. Okay. After release the air, get the medication. 0.5 natin. 0.5. 0.5 ka lang. Pwede mo naman pasobrahan konti kasi sa tipo sa tigin mo may pumasok na bubbles. Ayan. Pagka ganyan, ibaba mo na siyang ganon. Saka mo siya tanggalin. Okay? Pag natanggal mo na, check kung merong bubbles. Meron. Oh. You have to flick it. Oh, you have to pitik it. Pitik mo siya. Or, kung gusto mo, dahil pinasobrado siyang konti, i-release mo na lang ng konti. Dapat, pag nag-release ka ng medication, hindi nakaganon na, bawal yung nag-fountain ng ganyan. Dapat tulo-tulo lang siya. Release mo lang ng konti. Tulo-tulo lang. Yan. Tumutulo lang ganon. Okay? Hindi siya nakakot. Kaya ano naman? Ako na nga Yan mo na daw may bubbles. Pasok sa ikaw na lang ganyan. Okay, so after that, pag sa tingin mo okay na, wala ng bubbles. Tusok sa I-recap natin. Okay, recap. Sabi ko, bawal magganon. Okay, Kailangan kasi sumitin mo sa baba. dapat scoop method. Pag ganito, scoop. O, pag sa tingin mo pumasok na, ulit siya mo na siya hawakan. Okay? Tapos palitan na. And then, palitan. Pwede ba hindi mo Tagalog na lang sasabihin? Ang hirap Pwede mag- din. Get the original label nito. Yan And na, then, Jay. secure the Finally. label natin. Finally. Okay, so we already have na for the IN ito, IN. Yung 3 and Sa IN ito, 3cc. 3cc. Repair That is mo na IN. yan. Okay, I will going to prepare naman for 1cc para sa sub-Q. Meron pa tayong ID. Ay, ayun. Ayun na, ganun yung nabigay na to. Nakikita mo ba, ma'am? Meron pag online na. Okay, sige. 1cc. 1cc lang. Or point, ano na lang, 0.2. Get 0.2. Pero mababawasan to, magiging 0.1 na lang. Okay? So, get the air muna, and then, lift, release the air, and then, get only a 0.2. Pero mamaya magiging 0.1 na lang yan. Kasi magbabawas pa lang. Kasi mabubbles eh. Okay, so after getting a 0.2,
Flip kung may bubbles. Oo, kasi magsasayang tayo tubig lang naman. Pero syempre, kung totoong gamot yan, di ka Hindi ka magsasayang. magsasayang. Pero kung ano yan, totoong gamot, Hindi pwede. hindi ka pwedeng magsayang. Hindi ka rin pwede sumubra. Talaga magtsatsaga ka mag-flip na bubbles. Sige, point 1 na lang. And then, scoop method. One tsaka three. Point 1 lang, tsaka po. Secure and lock. Kung pag nagbalik Push ng mo, ano, mamaya pag pinush mo, wala na yun. pag nagbalik ng ano pakaliwali, ay pakanan pala. Pakanan na. Pakanan na siya. Yung una lang ang merong ano extra. Pag tinanggal mo, pakaliwa. Pakanan, pasarado. Pakanan, pasarado. Dahan-dahan sa needle. Lima metat. Sakwit, Point 1. Ito naman sa ano, Ay, may ganyan. sa IV. Release the air. Again. Point 1. Buwan ka natin. Sa puwet. Sa tiyan. Lahat ba sa'yo, mami, inject ko to? Oo, sige. Naka-video ka. Saan sa bayan, mami? Braso, puwet, tiyan. Ganon. Sa tiyan mo pwede? Pwede sa tiyan, mas kami fast. Basta may laman. Ikaw wala laman. Dito na lang natin. Pagbraso. Pamahugad ka na. Kaya naka-video na. Kung gusto nyo gamitin yung sa ampule, Pwede naman. pwede naman. So you have to ano lang dito, talagang Babalik. babaliin mo siya. Babasa. Oo, hindi naman babasag. Pero hindi mo siya kailangan ng air, direkta mo na siya. Oo, direkta. Kahit hindi ka na magkuha ng air dito, direkta na yun siya. Oo, hindi na siya kailangan ng ano. Oh, mas madali yung ano. Paano yun? Nakatayo lang din siya. Kunin mo na kaya ang BLS ko. Oo. Ikaw, maiwan mo. Sa ano? Lagot ka. Isa lang naman may extra. Okay, so I already prepared for the IM, for the ID, sub-Q, and the IM. Okay. And of course, prepare a kailangan natin mag-prepare ng ano, ng cotton balls to disinfect the area. And then, kailangan natin ng micropore. Kailangan natin ng micropore. Micropore? Ay, ito meron. Ayun kasi, gano'n naman yung Tuwad ng din, tuwad! Mag-ano na kayo kung sino magiging your partner. Your partner for Malakang. Nakalakang? Papaano din ako. Malabo mata. Parang malabo sa mo. Natatakot siya, natatakot din ako. Hindi pa niya pwede na. Oh, maghanap ka ng partner. Before ka mag-inject, prepare mo na lahat ng Okay, sige. Si Angelo, hindi nga pwede. Wala akong lima. Bukas na lang. Okay, so let's go first to the ID muna tayo. ID. Eh, paano yung double injection siya ngayon? Saan yan? Okay, so let's say that kailangan muna natin mag-skin testing. Baka si mama ay may allergy sa insulin. Ayun ang masakit. Dumami na. Papaw lang yan. Kabalaan lang yan. Papalobo. Papalubuhin natin ito. Ay, po, wala nang inject siya, ma. MP, ay MP pa lang. MP Red Horse. Yun ang inject. So dito tayo Yan, malaman talaga yan. Malaman talaga yan. Then, papalobo mo. Doon na naman sa kabila. Patusin. Ay, hindi.
Pag ganun lang ang konti, ma'am. Doon ka Paso ba yan? Dapat naman. So disinfect, when to disinfect the area, dapat start dito and then circular motion palabas. Okay? Huwag pabalik-balik ng ganon. Bawal. Basta tingin mo handa, Pag malibag pa rin. disinfected na yung area na to kung saan tayo mag-administer. Okay? So dahil ito ay intradermal, okay, so you have to, ano ba tawag sa English? Ano mo siya? Hindi. Squeeze Dapat, hindi mo siya, i-stretch mo siya ganon. Okay, hindi kagaya ng hindi kagaya ng ipipinipin siya. Ito kasi, i-stretch mo siya ng ganon. Parang i-retract mo yung skin. Babanatin. Okay, babanatin mo siya. Doon sa kabila natin, Tessa. Ito nga, ito na. Ito na, ayan na. Ayan, lumusog ka na. Gulo mo eh. Nagugulo ka rin ka eh. May chihuahua. Cellphone mo naman. Grabe ka naman. Sino naman? Ititigan mo kayo yung injection mo. Umukas kayo, magtiwala ako. Pero sa akin pa din nagsiwala, nagiging ako sa tiyan. Because this is a ID, ano dapat yung angle nito? It's 10 to 15 degrees. Okay? 10 to 15 degrees. Kung IM ito, naka 90, pag naka sub-Q, naka 45 degree, pag naka IV, naka 25 degree, pag Kasi, IV is 10 to 15 degree. Okay? cellphone mo na lang. 25. Okay, so look for the Naparat lang. bevel of the needle. Ibig sabihin, yung bevel, yung nakaslant ng ganyan. Yung nakaslant niya. Look for it. Dapat nakataas yun, nakalabas. Naka-face dapat siya sa taas. Okay, yung edge na niya. Yung edge. Yung sharp edge. Ano? Kung ito yung needle, kung ito yung needle, okay. So dapat nakataas. Ayun, nakita mo yung opening, nakataas. Okay, so to hold, dapat nakaganito. Halos nakaano na siya. Oo. Halos pahiga na siya. 10 to 15 degrees. Okay, so retract. Ba natin? Ba natin, hindi makita di ba ano? Hindi ko makita eh. Pag ginanun ko, pag ganun siya dapat. Okay, nakaharap yung mga yung nahirapan. So yung gagawin lang natin dito, yan. So retract the skin. Okay, yung gagawin lang natin dito, we have to create a blip or a wheel. Ibig sabihin, yung magmalang tayo ng Logo ng balat. Ma'am, I will going to administer na po Pag nag-administer, guys, Yung quantity, wala nang makita. yung pinaka-opening lang, okay, hindi buong needle lang ipapasok. Ayan. And then, konti lang, as in konti. Okay? So dito, Hindi nakikita natin sa... Ma'am, ba't nanginginig ka din? nanginginig din ako. Ayan. So dito, isusupport mo lang yung needle. Huwag mo siyang ipipress kasi pag press mo, hindi. Lalong lalalim yung Lalalim yung needle. tusok. Okay, ma'am, I will go into administer. Mapdi siya. Pag sa balat. May lumabas pa. Pero, wala. Mag-sub na lang. Okay, sige, yan mo na. Ma'am, gano'ng kalalim yung tutusok? Ano lang, ma'am? Yung pinaka-dulo lang. Oo. So dito, you need a ball pen. Pag nakapasok na yung dulo, Circle mo na siya. oo, doon ka na mag-circle. Circle lang. Okay? Kung merong konting dugo, i-wipe mo na lang siya. Hayaan na lang. Oo. Pero wag mong ipipress kasi baka mamaya mawala yung Gamot. gamot. Okay? Ayun, may konting bilog. Kunyari, ito na yung bilog. Okay, markahan Kasi mo papasok mo yan. lang sa kanya yung naka-open, di ba ma'am? Mm-mm. Na ano? Ayan. Kung lalagpas yung bilog, di kasi ako di ako magaling magpabilog. Oo. Meron ng konti, meron ng Mabilis sila hindi. yung lumulobo talaga. may triangle. Meron nang nag-umbok dyan. Okay?
Lalagyan mo kayo ngayon ng marka kung ano kalaki yung umbo. Oo. So, let's say, yung gamot na yan po, babalikan mo siya ng alas 3. Kasi kunyari, nag-administer ka ng 2:30. So, babalikan mo siya ng alas 3. Oo. Kung isang gamot lang naman to, alam mo na kung anong gamot yung in-administer mo. And then, lagyan mo ito kung ako yan. Pipirma. Ayun. So, tapos, pagbalik mo ng alas 3, tignan mo kung lumagpas Lalagpas. yung bilog. Oo. So, Kung ibig namagay pag lumagpas, kung namagay, yung Allergy siya. lumagpas dun sa bilog, ibig sabihin allergy siya sa gamot. Pero kung hindi, continue na natin. Naku ma'am, namaga lahat. Sakit siya may hapit. Scoop method lang. Ayan. And then, kailangan tanggalin natin to. Tapos ganun ka manginig. Itatapon natin Hindi ako manginginig. Iba na yung tapunan nito. Next, sub-Q ikaw pa rin. Sige. Sub-Q to, dito o dito? Chan, pwede rin siya. Okay. Lagyan na ng langka. Ito ay Ginawa siya sub-Q. ako. Kaya naman pwede dito, pwede din dito sa may Chan. binibig. dito. Hindi, mama, ayaw yan. Gano'n ka pa nga, sige. Sige pa, ma'am. Yan. Yan. Pero yung in-inject mo, gano'ng karami yun? Yung in-inject mo kanina sa Konti lang. Konti lang. As in, konti. 0.1. Parang 0.1, ikaw pa kainubos yung 0.1. Be, pasin ako mamaya, Be, ah. Loko din ako nag-video. May magpupost. Mariusip, hindi ito makita. Area muna. Start from the center. Pagbalibag ulit, linis pa. Linis niya. Dobi-dobi tusok mo bukas pa. So get the medication for IM. Yan ang basang-basa. Basang-basa ng alcohol. Maliit lang din ba? Maliit lang to. So dito sa sub-Q, diretso ito. Hindi na natin kailangan mag-ganon. Mamaya dito, ganyan. Ano pag ganun? Mamaya, binabana. Ilang percent yung 45? 45 degrees. Degree pa lang. Kung ito yung skin, dapat nakaganito, oh. Yan, that's 45 degree. Pag 90 kasi, nakaganyan. Diretso pag 90. Medyo naka-slant. Okay, so yung paghawak, ganito. Dapat bevel up din. Nakita mo yung opening ng ano. Yung slant nung karayom. Sige, tawa ng tawa sa Okay na, mama? Your insulin. Oh, sakit. Oh my God. Ay, babaon talaga siya. Isagad? And then, Uy, te! Sana makita! Bawa ka naman sa amin. Ma'am, sagad yun, ma'am. Oh, sarap pa naman natin. Kaya wala ka pagbudugo. parang ba na Wala kami nakita. Komplento sa'yo. Hindi daw Nakita. Ano ulit? Ay, mamaya. Ito kasi naka-slant. Naka-45. 45. Yung isa kanina, hindi 10 to 15. Bako na ito. Oh, sa muscle tayo, intramuscular. Dito na. Okay, sige. Kung nag-i-inject, kunyari, kung kayo ang nag-i-inject ng insulin, kunyari dito ka nag-inject, dapat next day, sa kabila naman, sa ibang side naman dapat, hindi dito lagi kasi mamamatay yung cells. Okay, so kailangan muna, salita. kailangan mag-repeat muna yung cells dito. So, dito lagi, mas lalo mamamatay yung cells. Dapat ibang side. Sa ibang side naman. Siya pa rin. 0.5, no? 0.5 lang. Okay, sige. May bayad. So to get the area, this one is the deltoid area. So ito yung pinaka-common pag nagpapavaccine na intramuscular. Okay, yung pinaka-common site, ito, the gluteus part, and then the vastus lateralis, yung dito sa may... Sa pata, sa bigi. May hita. Okay, pigi. Okay, so dito yung sa may gluteal part. Okay, so
kukunin natin yung site, dapat 3 fingers from the acromial bone. Okay, yung acromial, ito yung may buto dito. Okay, 2 to 3 fingers pwede. Dito. Okay. So, dito ka ngayon maglalagay. Sukat mo ng 3. Pagkita ko sa Dito. kanila, sukat ka ng 3. O, sa ilalim ng letter L. May pattern. 90 degree yan na, ma'am. Yes, pag sa IN, 90 degrees po. Tapos sa ID, 45. So, dito tayo. Sa slab Q, 15 degrees. So, yung pag-i-inject natin, that is na pala natin. 90 degrees na ganon. Okay? So, dapat, parang naka-dart. Yung nagda-dart na Diretso. diba? Diretso. Susulat ko na Ayan. Saan na si Kuya Angelo video? Level up. May mga madali din. Nagpapatatungan. Siyempre may karayong yan. May karayom yan. Dami pa yun. O, bevel up dapat. And then, i-pinch mo siya. Di nakakita kasi. Ayan. I-pinch natin siya ng konti. Okay? I-pinch ng konti. Pwede sa baba mag-pitch, di ba, ma'am? Ang sa baba ka mag-pitch, ma'am. Hindi. Hindi. Dapat. Kasi sukat nga. Sige. So, dapat naka 90 degrees. Ma'am, I will going to administer po. Oh, Pasok lahat. All the hub. Ang ganda. Pasok lahat. Oo. All the hub. Tapos, ipupul ko muna yung plunger ng konti. Patignan natin, baka may dugong sumama. Wala. And then, push. Damdam-dalong gali. And then, Sakit naman nun, ma'am. parang Hindi sa... naman nalagay niyo, ma'am. Yung madami. Parang, yun nga ang pinaka... Ma'am, di ko nakita pa. Nadugo. Ma'am, parang ang sakit naman. Laki ng karayom. map, di daw ba? Kailangan niya ng ano. Map, di ba? Mapit, patak. Sakit tayo, sakit. Sa tubig yun. Okay, so after that, wag ka muna tumayo. Ay, Wait for 10 to 15 minutes kasi baka mamaya yung patient mo ay biglang nanilo. Okay? So ma'am, okay lang po ba na yung nararamdaman ng hilo po? Mamaya ka pa mahilo. Mamaya pa tatalaw. Masakit. Masakit para silang kagat po na Para yung enchagaray. Ay, ano, water for injections atin. para kinagatiin siya Tubig lang. ganun. Bukas wala to. Okay, so remove the needle. Dami gagawin sa Ganyan lang yun, okay? Ganyan Ganyan lang yan. Okay, sige. So after that, Dito, after administer all the medication, Document it. after assessing the patient, Perform asepsis. perform asepsis and Clean all the materials. Perform aftercare. Okay. Perfect 45 degrees. Okay na? Yes, ma'am. Nagigets nyo na? Ma'am, ganito ko yung pala. Oh, ma'am, tapos